Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pamilya at paninindigan? Halina't pakinggan natin ang simula ng isang kwentong magtuturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pagtitiis, kundi sa kanyang kakayahang lumikha ng sariling kaligayahan sa gitna ng unos. Sabi nila, ang pagpapakasal ay hindi lamang pagsasama ng dalawang tao, kundi pag-iisa ng dalawang pamilya. Pero paano kung ang pamilyang dapat mong ituring na tahanan ang siyang gumagawa ng pader para ilayo ka sa iyong tunay na pinagmulan? Paano kung ang iyong pagmamahal sa magulang ay ituring na isang kasalanan sa loob ng isang bahay na puno ng ginto pero salat sa pag-unawa? Ang boses ng mga bisita sa loob ng malaking bulwagan ng mansyon ng mga magbanua ay parang isang masayang musika, pero para kay luwalhati, bawat tawa ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Ipinagdiriwang ngayong gabi ang ika-10 anibersaryo ng kasal nila ni Alon. Nakasuot siya ng isang mamahaling terno na gawa sa seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaestilo at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga engrandeng chandelier. Ngunit sa likod ng perpektong hitsurang ito, nararamdaman ni luwalhati ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Luwalhati, halika rito sa harap. Huwag kang mahiya. Ikaw ang bida ngayong gabi. Tawag ni Doña Vina, ang kanyang biyudang biyenan. Ngumiti si luwalhati ng pilit at lumapit sa entablado. Sa tabi ng biyenan ay nakatayo si Alon, ang kanyang asawa, na mukhang prenteng-prente sa kanyang taksido. Inabutan ni Doña Vina si luwalhati ng isang baso ng champagne, pero bago pa man makainom ang lahat para sa isang toast, biglang nag-iba ang timpla ng mukha ng matanda. Nga pala, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang ibahagi sa lahat kung gaano kabait ang aking minugang. Malakas na saad ni Doña Vina na nakakuha ng atensyon ng lahat. Biruin ninyo, sa gitna ng ating paghahanda para sa gabing ito, nagawa pa niyang magpadala ng ₱250,000 sa kanyang mga magulang sa probinsya nang hindi man lang nagsasabi sa akin o kay Alon. Napakamapagmahal na anak, hindi ba? Tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging mabigat. Alam ni luwalhati ang tono ng boses na yon. Hindi iyon papuri, kundi isang lantarang pagpapahiya. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Alon. Hindi niya alam na nalaman na ng kanyang ina ang tungkol sa perang ipinadala niya para sa operasyon sa mata ng kanyang tatay Gunita. Mama, hindi ito ang tamang oras para dyan. Bulong ni Alon, pilit na hinahawakan ng braso ng ina. Ngunit hindi nagpaawat si Doña Vina. Lumapit siya kay luwalhati. Ang kanyang mga mata ay parang balisong na matalas. Luwalhati, Hija, alam nating lahat na galing ka sa wala bago ka pinakasalan ng anak ko. Binigyan ka namin ng pangalan, ng marangyang buhay. Pero kailan ba matatapos ang pagiging ng pamilya namin para sa mga magulang mo? Hindi ba't parang masyadong abusado na ang mga taong yon? Parang gumuho ang mundo ni luwalhati. Ang bawat salita ni Doña Vina ay parang sampal sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Alon, umaasang ipagtatanggol siya nito, umaasang sasabihin nito na pera niya yon. Perang pinaghirapan niya bilang isang arkitekto bago pa man siya huminto sa pagtatrabaho dahil sa utos ng biyenan. Pero nanatiling nakayuko si Alon. Pasensya na po, Mama. Kailangan lang talaga ng tatay ang operasyon. Mahinang sagot ni luwalhati. Pilit na pinipigilan ang pagluha sa harap ng maraming tao. Operasyon o luho? Baka naman ginagawa mo kaming gatasan ng pamilya mong taga-bukid. Pagpapatuloy ni Doña Vina. Mula ngayon, ipinagbabawal ko na ang pagtapak mo sa Hacienda Malaya. At hinding-hindi ko napapayagang makatapak dito ang mga magulang mo.
ayokong madungisan ng pangalan ng mga magbanwa ng mga taong amoy lupa. Ang sakit na nararamdaman ni Luwalhati ay napalitan ng isang mainit na emosyon sa kanyang dibdib. Hindi ito galit na sumasabog, kundi isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang biyenan, diretso sa mga mata nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi siya yumuko. Ang mga magulang ko po ang nagpalaki sa akin na may dangal. Doña Vina, sila ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Buong tapang na pahayag ni Luwalhati. Hindi po pera ninyo ang ipinadala ko. Pera ko iyon. Mula sa mga huling proyekto ko na itinago ko para sa oras ng pangangailangan. Namutla si Doña Vina sa gulat. Hindi inaasahan ang pagsagot ng kanyang manugang. Anong sabi mo? Sumasagot ka na? Alon, pagsabihan mo ang asawa mo. Hinila ni Alon si Luwalhati, palayo sa gitna ng mga bisita. Pagdating nila sa hardin, doon bumuhuhos ang lahat. Lual, bakit mo ginawa yon? Alam mo namang ayaw ni Mama na sinasagot siya. Bakit kailangan mo pang magpadala ng pera ng patago? Dahil alam kong hindi kayo papayag, sigaw ni Luwalhati habang ang mga luha ay tuluyan ng umagos. Alon, tatay ko yon. Nanay ko yon. Ilang taon ko nang tinitiis ang mga masasakit na salita ng mama mo dahil mahal kita. Pero ang tawagin silang amoy lupa at abusado? Hindi ko na kaya yon. Mag-sorry ka na lang kay Mama bukas, please, para sa katahimikan natin. Pakiusap ni Elon. Katahimikan? O ang iyong kaginhawaan dahil ayaw mong harapin ang nanay mo? Malamig na tanong ni Luwalhati. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang nakikisama ang langit sa gulo ng kanilang damdamin. Sa di kalayuan, nakita ni Luwalhati ang isang itim na sasakyan na pumasok sa gate. Lumabas ang driver at may ibinaba itong mga gamit. Nanlaki ang mga mata ni Luwalhati. Nakita niya ang mga lumang maleta, ang mga maletang pag-aari ng kanyang tatay Gunita at nanay Dalangin. Balak niya silang papuntahin sa mansyon bukas para doon sila magpalipas ng gabi bago ang operasyon. Pero bakit narito na ang mga gamit nila? Mabilis na lumabas si Doña Vina sa terrace. May hawak na payong. Ipinasundo ko ang mga gamit nila sa terminal kanina bago pa sila makarating dito. Sinabihan ko ang driver na ibalik sila sa probinsya. Hindi sila welcome sa bahay ko, Luwalhati. At ang mga basurang ito, hindi rin dapat narito. Sa harap ng mga mata ni Luwalhati, itinulak ng driver ang mga maleta mula sa likod ng sasakyan patungo sa maputik na damuhan sa ilalim ng ulan. Ang mga luma at kupas na bag na naglalaman ng mga pasalubong ng kanyang magulang, mga kakanin, tuyo, at mga simpleng bagay na pinaghirapan nilang ihanda para sa kanilang anak ay nagkalat sa putik. Napaluhod si Luwalhati sa damuhan. Niyakap niya ang isa sa mga maleta habang ang ulan ay bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa dalawang matanda na walang ibang ginawa kundi mahalin siya. Tumayo si Luwalhati. Hindi siya tumingin kay Alon na nakatayo lang sa gilid at lalong hindi siya tumingin kay Doña Vina na nakangisi mula sa itaas. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng terno. Kahit basa na ito, lumayo siya ng kaunti at may tinawagan. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, puno ng awtoridad, na matagal na niyang ibinaon para lamang maging isang mabuting manugang. Hello? Attorney Rivera? Iyong property na nasa tabi mismo ng mansyon ng mga magbanwa. Yung Santuario de Oro Villa 7, bilhin mo na. Ngayon din. Cash. At gusto ko, bukas na bukas din, malinis na ang bahay na yan. Ibinaba ni Luwalhati ang telepono. Pinahid niya ang tubig sa kanyang muka at lumingon sa naglalakihang pader ng mansyon. Ang gintong long na ito ay hindi na niya tahanan. Mula sa araw na ito, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa madilim na langit.
Hindi na kayo ang magdidikta kung sino ang pwedeng pumasok sa buhay ko. Lumingon siya kay Alon sa huling pagkakataon bago siya maglakad palabas ng gate. Bit-bit ang basang maleta ng kanyang magulang. Luwal, saan ka pupunta? Sigaw ni Alon. Hindi sumagot si Luwalhati. Alam niya, bukas, paggising ng mga magbanua, hindi na nila makikilala ang babaeng dati nilang minamaliit. Dahil ang bagong kapitbahay na kinatatakutan at gustong makuha ni Doña Vina ay ang babaeng kakalayas lang sa kanyang harapan. Ang bawat marangyang subdibisyon ay may kanya-kanyang sikreto. Ngunit para kay Doña Vina Magbanua, ang pagdating ng isang bagong kapitbahay ay hindi lamang tsismis. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang patunayan na siya pa rin ang reyna ng Santuario de Oro at ang mga Magbanua pa rin ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa paligid. Isang linggo na ang lumipas simula noong gabing lumayas si Luwalhati, bit-bit ang kanyang mga basang maleta. Para kay Doña Vina, ang pag-alis ng kanyang manugang ay parang pagtatapon ng isang lumang basahan na hindi na kailangan. Hayaan mo siya, Alon, sabi ni Doña Vina habang humihigop ng tsaa sa kanilang balkonahe. Babalik din yan kapag naubos na ang perang kinuha niya sa'yo. Saan ba siya pupunta? Sa bukid nila na walang kuryente? Hindi sumasagot si Alon. Nakatitig lang ang anak niya sa bakanting upuan sa tapat nito. Simula nang umalis si Luwal, naging matamlay ang bahay. Pero hindi iyon mahalaga kay Doña Vina. Ang mas nakakakuha ng kanyang atensyon ay ang ingay ng construction sa Villa 7, ang mansyong katabi mismo ng kanilang bahay. Ang Villa 7 ay matagal nang bakante. Pagmamay-ari ito ng isang pamilyang matagal nang nanirahan sa Amerika. Ngunit 3 araw lang ang nakalipas, mabilis itong nabili ng isang misteryosong buyer. At ang mas nakakapagtaka, hindi ito dumaan sa mahabang proseso. Isang bagsakang bayad at sa loob ng ilang araw, ang dating madilim na mansyon ay nagliwanag na parang isang palasyo. Kinhawa, tawag ni Doña Vina sa kanilang katulong. Ano po iyon, ma'am? Mabilis na lapit ni Ging. Ano ang balita sa tabi? Sino ang nakabili? Balita ko ay isang bilyonaryong galing sa ibang bansa. Isang babaeng negosyante raw na may-ari ng mga malalaking kumpanya sa Asya. May halong pananabik na tanong ni Vina. Sabi po ng mga security guard sa gate, yaya lang daw po ang nakikita nilang labas-masok. Pero ang sabi-sabi, napakaganda raw po ng loob. May mga mamahaling painting at mga kasangkapan na galing pa sa Europa. Sagot ni Ging. Napangiti si Doña Vina. Isang bilyonaryo, ito ang kailangan niya. Pagkatapos ng iskandalo noong anibersaryo ni Alon, kailangan niyang ipakita sa mga kaibigan niya sa Circle of Elite na may bago siyang kakampi, isang makapangyarihang kapitbahay. Alon, magbihis ka bukas. Maghahanda tayo ng isang welcome basket. Pupunta tayo sa Villa 7. Kailangan nating ipakita ang hospitality ng mga Magbanua. Utos niya sa anak. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila nakikisama sa plano ni Doña Vina. Nagsuot siya ng isang mamahaling silk dress at ang kanyang pinakamalaking kwintas na perlas. Nagpakuha siya ng isang mamahaling basket na puno ng imported na alak at mga truffle chocolate. Ginhawa, ayusin mo ang buhok ko. Dapat ay magmukha akong kagalang-galang, sabi niya habang humaharap sa salamin. Sa isip niya, baka ang bagong kapitbahay na ito ang susi para makakuha sila ng bagong investors sa kumpanya ni Alon na medyo humihina na ang kita. Habang naglalakad sila ni Alon patungo sa gate ng Villa 7, hindi mapigilan ni Doña Vina ang humanga. Ang gate ay gawa sa wrought iron na may mga intricate na disenyo ng mga dahon at bulaklak. Isang istilong kilalang-kilala niya. Napakaganda ng panlasa ng taong ito, Alon. Tignan mo ang landscaping, parang nasa Paris tayo. Bulong ni Vina. Pumindot siya sa doorbell. Isang intercom ang sumagot. Sino po sila? Ako si Doña Vina Magbanua, ang inyong kapitbahay mula sa Villa 6. Narito kami
para magbigay ng munting regalo at batiin ang bagong may-ari. Maarteng sagot ni Vina. Bumukas ang malaking gate. Naglakad sila sa gitna ng hardin na puno ng mga makukulay na gumamela at mga halamang bihira lang makita sa Maynila. Ang bawat hakbang ni Doña Vina ay puno ng pagmamalaki. Inisip niya kung gaano kaiinggit ang kanyang mga kaibigan kapag nalaman nilang close siya sa bilyonaryong ito. Huminto sila sa tapat ng pintong gawa sa matibay na narra. Huminga ng malalim si Doña Vina. Inayos ang kanyang kwintas at muling pumindot sa doorbell. Maya-maya pa, narinig nila ang pag-ikot ng lock. Bumukas ang pinto. Ngunit ang nangiting nakapaskil sa mukha ni Doña Vina ay biglang naging isang guhit ng pagkagulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang hawak niyang basket ng alak ay muntik ng mahulog. Sa harap niya nakatayo ang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng isang malinis na polo barong, maayos ang pagkakaahit at may bakas ng kagalakan sa mga mata. Ngunit kahit gaano pa ito kagalang-galang tignan, hinding-hindi makakalimutan ni Doña Vina ang mukhang iyon. Magandang umaga, Senyora Vina, bati ng matanda sa isang mahinahong boses. Ti Tatay Gunita? Nauutal na sambit ni Doña Vina. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka narito sa loob ng bahay na ito? Sinabi ko na sa driver na ibalik kayo sa probinsya. Lumingon si Vina sa paligid. Umaasang baka nagkamali lang siya ng bahay. Nasaan ang may-ari? Nasaan ang bilyonaryong nakatira rito? Huwag mong sabihing nagtatrabaho ka ritong hardinero? At sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang buksan ang pintong ito? Isang mahinang tawa ang kumawala sa matanda. Hindi ako hardinero rito, senyora. At ang anak ko, hindi siya mahilig sa mga imported na alak na ganyan. Sa likod ni Tatay Gunita, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa malawak na sala. Ang tunog ng takong ng sapatos sa marmol na sahig ay parang isang serye ng malalakas na putok sa pandinig ni Doña Vina. Mama Alon, anong ginagawa ninyo sa pintuan ng bahay ko? Lumitaw si Luwalhati. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan nung nakaraang linggo. Nakasuot siya ng isang minimalist na puting suit. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos, at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Sa likod niya ay nakatayo rin si Nanay Dalangin na may hawak na baso ng juice, mukhang relax na relax sa loob ng mansyon. Luwalhati, halos mawalan ng boses si Elon. Ikaw ang nakabili ng mansyong ito? Villa 7 alone, kalmadong sagot ni Luwalhati habang naglalakad patungo sa pintuan. Ito ang Sanctuario de Oro at gaya ng sabi ni Doña Vina noong nakaraang linggo, ang mga amoy lupa ay hindi dapat tinatanggap sa mansyon ng mga magbanwa. Kaya heto, dinala ko sila sa sarili kong mansyon. Dito, pwedeng-pwede silang maglakad nang nakayapak, pwede silang magtanim sa hardin, at higit sa lahat, walang sino mang pwedeng mang-insulto sa kanila. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Vina sa galit at hiyang nararamdaman. Ang basket na dala niya ay parang naging isang mabigat na pasanin. Paano? Saan ka kumuha ng pera? Ninakawan mo ba ang kumpanya ni Alon? Imposible itong mangyari. Ngumiti si Luwalhati. Isang ngangiting hindi nakakarating sa mga mata. Sabi ko sa inyo, Mama, ang arkitekturang pinagawa ninyo sa akin sa loob ng 10 taon ng walang bayad, ibinenta ko ang mga orihinal na designation sa isang international firm bago pa tayo magkakilala. At ang lupang kinatatayuan ninyo ngayon, baka nakakalimutan ninyo kung kanino ninyo binenta ang kapirasong lupa sa likod ng Hacienda Malaya para isalba ang kumpanya ninyo noon. Lumapit si Luwalhati kay Doña Vina. Kinuha ang basket ng alak mula sa nanginginig na kamay ng matanda at iniabot ito kay Tatay Gunita. Tatay, itabi mo ito. Gamitin nating panggamot sa mga sugat kapag may nadapa, sabi ni Luwalhati bago muling tumingin sa biyenan. Salamat sa pagbisita, kapitbahay. Pero pasensya na, may family lunch kami ngayon
bawal ang mga estranghero sa loob ng aming tahanan. Dahan-dahang isinara ni Luwalhati ang pinto. Iniwan si Doña Vina at Alon na nakatayo sa labas. Tulala sa harap ng matibay na pintong nara na tila naging isang pader na hindi na nila kailanman matitibag. Ngunit habang nakatalikod si Luwalhati, isang malakas na katok ang muling narinig mula sa labas. Hindi mula kay Vina, kundi isang mas mabilis at mas desperadong katok. Luwalhati, buksan mo ito. May mga pulis sa bahay. Hinahanap ka nila tungkol sa nawawalang pondo ng kumpanya. Sigaw ni Alon. Ang bawat pintig ng puso ni Alon ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Habang nakatayo siya sa labas ng Villa Sebe, suot pa rin ang tuxedo na tila sumasakal sa kanya. Hindi niya malaman kung ano ang uunahin, ang pagkamangha sa marangyang bahay ng kanyang asawa o ang takot sa mga unipormadong pulis na nasa likuran niya. Luwalhati, buksan mo ito. Muling sigaw ni Alon. Ang kanyang boses ay paus na. Halo-halong pakiusap at desperasyon. Sa gilid, nakita niya ang kanyang pinsan na si Sitan Ilustre. Nakasandal ito sa kanilang mamahaling sasakyan. May hawak na sigarilyo at may nakakalokong namangiti sa mga labi. Si Sitan ang nagdala ng mga pulis. Siya ang nagpakita kay Alon ng mga dokumentong nagsasabing may nawawalang 10 milyong piso sa pondo ng Magbanua Construction, ang eksaktong halaga na kailangan para mabili ang isang villa sa Santuario de Oro. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Luwalhati, kalmado pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay parang apoy na tumititig sa kanila. Kasunod niya si Tatay Gunita na mukhang handang protektahan ang anak sa anumang oras. Anong kaguluhan ito, Alon? Tanong ni Luwalhati. Tumingin siya sa mga pulis pagkatapos ay kay Sitan. Sitan, akala ko ay abala ka sa pag-aayos ng mga palyadong materyales sa proyekto natin sa Cavite. Bakit narito ka? Huwag mo akong idaan sa ganyan, Luwalhati. Singhal ni Sitan. May warrant kami para inspeksyonin ang mga dokumento mo. Ang audit ng kumpanya ay hindi nagsisinungaling. May malaking butas sa pondo at ikaw lang ang may access sa accounts ni Alon nitong mga nakaraang buwan. Pumasok ng lantarang walang paalam si Doña Vina, itinulak ang pinto ng malakas. Nakita niyo na? Nakita niyo na ang ebidensya? Ang manugang kong galing sa hirap, nagmadaling maging mayaman gamit ang pera namin. Alon, ano pang hinihintay mo? Ipaaresto mo na ang babaeng yan. Mama, sandali lang. Pigil ni Alon, bagamat ang kanyang sariling pagdududa ay unti-unti nang lumalamon sa kanya. Lumapit siya kay Luwalhati. Hinawakan ito sa braso, ngunit mabilis na binitawan ng maramdaman ang panlalamig ng balat ng asawa. Luwal, sabihin mo sa akin ang totoo. Saan galing ang perang pambili mo rito? 10 million pesos, Luwal. Hindi yan basta-basta kinikita ng isang arkitektong walang proyekto sa loob ng 3 taon. Tumingin si Luwalhati sa kanyang asawa. Isang tingin na puno ng pait. Walang proyekto? Alon, sa loob ng 3 taon na sinabi mong manatili ako sa bahay para pagsilbihan ang mama mo, hindi ako tumigil sa pagtatrabaho. Habang natutulog kayo, gumagawa ako ng mga blueprints para sa mga foreign clients online. Habang iniinsulto ako ng mama mo sa hapagkainan, iniisip ko kung paano ko mapapalago ang sarili kong ipon. Sinungaling! Sigaw ni Doña Vina. Magnanakaw ka. Isang hampas lupa na pumasok sa pamilya namin para lang limasan ang kaban namin. Tinaas ni Doña Vina ang kanyang kamay, akmang sasampalin si Luwalhati sa gitna ng kanilang sala. Mabilis ang pangyayari, ngunit mas mabilis si Luwalhati. Nasambit niya ang kamay ng biyenan sa ere. Ang higpit ng hawak niya ay sapat na para mapangiwi ang matanda. Huwag niyo na muling susubukang saktan ako, Doña Vina. Malamig na banta ni Luwal. Tapos na ang mga araw na pinababayaan ko kayong tapakan ng dangal ko. Binitawan niya ang kamay ng matanda at lumingon kay Alon. Alon?
Gusto mong malaman ang katotohanan? Sige, heto ang sampal ng katotohanan na kailangan ninyong dalawa. Naglakad si Luwalhati patungo sa isang antigong mesa at kinuha ang isang makapal na folder. Inihagis niya ito sa tapat ni Alon at Sitan. Basahin niyo yan. Yan ang deed of absolute sale ng Villa 7. At tignan niyo ang petsa kung kailan ko ito binayaran ng buo. 6 na buwan na ang nakalilipas bago pa man magkaroon ng missing funds sa kumpanya niyo. Nanginginig na kinuha ni Alon ang dokumento. Binasa niya ang bawat letra. Tama si Luwalhati. Ang pambayad ay galing sa isang personal bank account na hindi konektado sa Magbanua Construction. Ngunit hindi doon nagtapos si Luwalhati. Kumuha pa siya ng isang lumang dokumento. Naninilaw na ang papel at may selyo ng gobyerno mula sa nakaraang 30 taon. At heto ang mas mahalagang papel, Doña Vina, sabi ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay tila isang hatol. Kilala niyo ba ang lupang kinatatayuan ng mansyon ninyo ngayon? At ang lupang kinatatayuan ng Villa 7? Napakunot ang noo ni Doña Vina, baka sangkaba sa kanyang mukha. Anong kinalaman niyan sa usapan? Ang Villa 7 at ang kalahati ng property ng mga Magbanua ay dating bahagi ng malaking hasyenda ng mga Marinduque. Paliwanag ni Luwalhati. Binenta ito ng lolo ko sa pamilya niyo noong panahon ng krisis sa murang halaga, sa isang kondisyon na hindi ito kailanman ibebenta sa iba. Pero dahil sa sobrang luho niyo at maling pamamalakad sa kumpanya, 10 taon na ang nakalilipas, palihim niyo itong isinanla at muntik nang makuha ng bangko. Lumapit si Luwalhati kay Doña Vina. Ang distansya nila ay ilang pulgada na lamang. Binili ko ang Villa 7 hindi lang para sa mga magulang ko. Binili ko ito dahil ito ang lupang ninakaw niyo sa pamilya ko sa pamamagitan ng panlilinlang noon. Ang bahay na ipinagmamalaki mo, Doña Vina, ang kalahati niyan ay nasa ilalim na ngayon ng pangalan ko. Nanigas si Doña Vina. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay naging maputla na parang papel. Lumingon siya kay Alon. Naghahanap ng kakampi, pero si Alon ay nakatitig lang sa dokumento. Tila ngayon lang natauhan sa lahat ng kasinungalingang bumabalot sa kanilang pamilya. At ikaw, Sitan, lumingon si Luwalhati sa pinsan ni Alon. Alam ko kung sino ang kumuha ng 10 milyon. Alam ko kung saang offshore account mo yon inilipat. Huwag mong isiping hindi ko napansin ang mga pirma mong pinalsipika. Namutla si Sitan at agad na tumalikod para umalis, pero hinarangan siya ng mga pulis na kanina pa nakikinig sa loob. Alon, tawag ni Luwalhati sa kanyang asawa. Pinakasalan kita dahil mahal kita, hindi dahil sa pera niyo. Pero ang pananatili mo sa tabi ng mama mo habang hinahayaan mo siyang hiya-hiyain ang mga magulang ko, iyon ang hindi ko kailanman mapapatawad. Itinuro ni Luwalhati ang pintuan. Umalis na kayo. At Doña Vina, ihanda mo ang sarili mo dahil ang lupang kinatatayuan ng kwarto mo ay bahagi na ng property ko ngayon. At balak ko itong gawing garden para sa aking nanay dalangin. Isang malakas na kalabog ang narinig. Si Doña Vina ay napaupo sa sahig. Sapo ang kanyang dibdib habang si Alon ay naiwang nakatayo sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng asawang hindi na niya kayang abutin. Ang bawat umaga sa Villa 7 ay nagsisimula na ngayon sa amoy ng sariwang kape at ang mahinang tinig ng aking nanay dalangin na nagdarasal sa balkonahe. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang mangyari ang matinding tapatan sa pagitan namin ni na Doña Vina at Alon. Akala ko ay magkakaroon na ako ng kapayapaan, ngunit alam ko ang ugali ng mga Magbanua. Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo, lalo na ang aking biyenan na nasugatan ang kanyang naglalakihang garbo. Habang inaayos ko ang mga lumang papeles ng aming pamilya sa aking bagong opisina, pumasok si Tatay Gunita na may dalang platito ng kakanin. Napansin niya ang mga lumang dokumento ng Hacienda Marinduque na nakalatag sa mesa ko. Luwal, anak, bakit mo pa binubura ang nakaraan? Tanong ni Tatay. Ang kanyang boses
ay puno ng pag-aalala. Nakuha mo na ang lupang ninakaw nila. Sapat na siguro ang katahimikan para sa ating lahat. Tay, hindi lang ito tungkol sa lupa. Sagot ko habang hinahaplos ang isang lumang selyo. Gusto kong malaman kung bakit ganun na lang ang galit ni Doña Vina sa atin. Hindi lang ito dahil sa mahirap tayo. May mas malalim pa siyang dahilan kung bakit ayaw na ayaw niyang naririnig ang pangalan ng Hacienda Malaya. Napabuntong hinala si tatay at tumingin sa malayo. Ang galit minsan ay balat kayo lang ng isang malalim na takot, anak. Noong kabataan ni Vina, madalas siyang bumibisita sa probinsya natin. Pero bigla siyang nawala at bumalik na lamang na asawa na ng isang magbanua. Napatigil ako sa pagbabasa. Bumibisita siya sa atin? Bakit hindi niyo ito naikwento sa akin noon, tay? Dahil binalaan niya kami. Bulong ni tatay. Noong ikasal kayo ni Alon, kinausap niya ako. Sinabi niya na kung gusto kong maging maayos ang buhay mo sa poder nila, kailangang kalimutan namin na nakatapak na siya sa lupa ng Hacienda Malaya. Pagkaalis ni tatay, muli akong bumalik sa paghahanap. May isang lumang kahon na gawa sa kahoy na nakatago sa ilalim ng mga papeles ng property. Ito ang kahon ng aking namayapang lolo. Sa loob nito, may isang lihim na compartment. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, maingat ko itong binuksan. Doon ko nakita ang isang sobrang kulay kape, luma na at malutong ang papel. Sa loob ay may isang lihim na hindi ko inaasahan, isang liham na isinulat, mahigit 30 taon na ang nakalilipas. Mahal kong Mateo, simula ng sulat. Ang sulat kamay ay pamilyar, matulis at elegante. Ang sulat kamay ni Vina. Hindi ko na kayang itago ito. Ang bata ay ligtas na sa pangangalaga ng aking tiya. Patawarin mo ako kung kailangan kong umalis. Hindi tayo pwedeng magkasama dahil sa utos ng aking ama. Pero tandaan mo, ang dugong nananalaytay sa kanya ay mula sa ating dalawa sa Hacienda Malaya. Nabitawan ko ang liham, nanlamig ang aking buong katawan. Si Doña Vina, ang mapagmataas na Doña Vina na laging humahamak sa aming pinagmulan, ay may anak sa isang lalaking taga-bukid? May anak siya sa Hacienda Malaya? Kaya ba ganoon na lang ang puot niya sa akin? Dahil bawat tingin niya sa akin, naaalala niya ang kasalanan at ang lihim na pilit niyang ibinaon. Habang pilit kong ipinoproseso ang impormasyong ito, hindi ko alam na sa kabilang bakod, sa madilim na silid ng mansyon ng mga magbanua, may isa pang masamang plano ang nabubuo. Huwag kayong mag-alala, Tita Vina. Maririnig ang malamig na tinig ni Sitan. Nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop habang si Doña Vina ay balisa na naglalakad sa loob ng kwarto. Masyadong naging kampante si Luwalhati. Akala niya ay nanalo na siya dahil lang nakuha niya ang Villa 7. Gusto ko siyang makitang gumagapang sa putik, Sitan. Gigil na sabi ni Doña Vina. Pinahiya niya ako sa harap ng mga bisita ko. Sinagot niya ako sa sarili kong pamamahay. Kailangan siyang mawala sa buhay ni Alon at sa subdibisyong ito. At mangyayari iyon. Nakangising sagot ni Sitan. Nakahanap ako ng paraan. May mga wire transfer akong ginawa mula sa account ng kumpanya ni Alon patungo sa isang dummy account na ipinangalan ko kay Luwalhati. Sa tulong ng mga kaibigan ko sa bangko, magmumukhang 6 na buwan na siyang nagnanakaw ng pondo para pambayad sa mansyong yan. Sigurado ka ba na hindi ito mabubisto? Tanong ni Vina. May halong kaba, pero mas nangingibabaw ang pagkauhaw sa ganti. Malinis ang trabaho ko, tita. Kahit ang pinakamagaling na accountant ay mahihirapang hanapin ang butas. Bukas na bukas din, ihaharap natin ang ebidensyang ito kay Alon. Kapag nakita ng asawa niya na ang pera ng kumpanya ang ipinambili niya ng bahay para sa mga magulang niya, hinding-hindi na siya paniniwalaan ni Alon. Sumandal si Satan sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan. Hindi lang natin siya mapapaalis, tita. Maipapakulong natin siya. At kapag nangyari iyon,
Ang Villa 7 ay mapapasakamay na nating muli bilang kabayaran sa pinsala sa kumpanya. Samantala, sa Villa 7, hawak ko pa rin ang lumang liham ni Doña Vina. Alam kong hawak ko ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Pero hindi ako tulad niya. Hindi ako basta-basta naninira ng buhay ng tao para lang sa paghihiganti. Gusto ko siyang harapin, gusto kong itanong kung nasaan ang batang iyon. Ngunit bago ko pa man maitago ang liham, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng aking opisina. Si Alon. Mugto ang kanyang mga mata at gulo-gulo ang buhok. "Lual," tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sana ay hindi totoo ang nakita ko. Tumingin ako sa kanya naguguluhan. "Anong sinasabi mo, Alon?" Inihagis niya sa mesa ang isang bundle ng mga bank statement. "Ipaliwanag mo sa akin ito. Bakit may mga transfer mula sa payroll account ng kumpanya patungo sa pangalan mo? At bakit ang mga petsa ay tumatapat sa bawat hulog mo para sa bahay na ito?" Namilog ang aking mga mata. "Alon, alam mong hindi ko gagawin yan. Kagagawa lang ito ni Sitan. Alam mong sarili kong pera ang ginamit ko." "Gusto kitang paniwalaan, Lual. Gustong-gusto ko." Sigaw ni Alon. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak. "Pero ang mga dokumentong ito, pirmado mo ang bawat transaksyon. Lual, ninakawan mo ba kami para lang mapatunayan ang punto mo sa mama ko?" Sa labas ng pinto, nakita ko ang anino ni Sita na nakasilip, may bitbit na mga pulis. Ang kanyang nangiti ay sapat na para malaman ko na nakabitay na ang bitag. "Luwalhati Marinduque Magbanua, saad ng isang pulis na pumasok sa silid, inaaresto ka namin sa kasong qualified theft at falsification of private documents." Habang pinoposasan ako sa harap ng aking mga magulang na umiiyak, tumingin ako kay Alon. Pero iniwas niya ang kanyang tingin. Sa huling pagkakataon, bago ako mailabas ng bahay, lumingon ako kay Doña Vina na nakatayo sa gate. Suot ang kanyang mapanuyang ngiti. Pero hindi siya ang tanging nanonood. Mula sa bulsa ko, dahan-dahang nalaglag ang lumang liham tungkol sa lihim niyang anak at nahulog ito sa paanan ni Alon. Ang bawat hakbang ng mga pulis palabas ng aming silid ay parang tunog ng mga martilyo na nagpapako sa aking puso. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko magawang kumilos habang pinapanood kong posasan ang babaeng pinangakuan ko ng katapatan sa harap ng altar. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila humihiwa sa aking pagkatao. "Alon, tulungan mo ako. Hindi ko ito ginawa." Ang sigaw ni Luwalhati ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagkabigla. Ngunit nang magtagpo ang aming mga tingin, nakita ko ang isang bagay na mas masakit kaysa sa galit. Ang pagkawala ng tiwala. Tumingin ako sa mga bank statements na hawak ko. Ang bawat pirma ay kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ang bawat transaksyon ay tumutugma sa mga petsa ng pagbili niya ng Villa 7. Paano ko siya ipagtatanggol kung ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya? "Dalin niyo na yan." Malamig na utos ni Sitan. Nakatayo siya sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking balikat na tila ba nakikiramay, pero ramdam ko ang tensyon sa kanyang katawan. "Huwag kang mag-alala, pinsan. Kami na ang bahala sa legal team para mabawi ang pera ng kumpanya." "Bitawan niyo ang anak ko. Wala siyang kasalanan." Humahagulgol na sigaw ni Nanay Dalangin habang pilit na humahawak sa braso ng mga pulis. Napaluhod si Tatay Gunita sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding hapis. "Luwal, anak." "Tay, Nay, huwag po kayong mag-alala. Lalabas ang katotohanan," sagot ni Luwalhati. Bagamat ang kanyang boses ay nanginginig na rin sa takot. Habang hinihila siya palabas, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Isang tingin na tila nagsasabing namatay na ang huling bahagi ng kanyang pagmamahal sa akin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mama na nakatayo sa may pinto.
Suot ang kanyang mapanuyang ngiti. Magpakasaya ka sa tagumpay mo ngayon, Doña Bina. Mahinang sabi ni Luwalhati bago siya tuluyang isinakay sa patrol car. Dahil ang mga pader na itinayo mo ay gawa sa kasinungalingan at alam nating lahat kung paano gumuho ang mga iyon. Nang makaalis ang mga pulis, ang Villa 7 na dati ay puno ng liwanag ay biglang nagmukhang isang abandonadong libingan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang hikbi ni Nanay Dalangin at Tatay Gunita sa sulok. "Alon anak, halika na," tawag ni Mama. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta. Pero alam kong may lason ito sa loob. Hayaan mo na ang mga taong yan. Nakita mo na ang tunay nilang kulay. Bumalik na tayo sa ating bahay. Doon tayo sa ligtas. Ngunit hindi ako nakagalaw. Nakatitig lang ako sa sahig, sa mismong lugar kung saan huling nakatayo si Luwalhati. Doon ko napansin ang isang piraso ng papel. Isang lumang sobrang kulay kape na tila nalaglag mula sa bulsa ni Luwalhati noong pinupusasan siya. "Ano yan?" tanong ni Sitan. Akmang kukunin ang papel, pero mas mabilis ako. "Wala. Dokumento lang siguro ng bahay," sagot ko. Ewan ko ba kung bakit ko ito itinago, pero may kung anong bulong sa isip ko na nagsasabing ito ang sagot sa lahat. Bumalik kami sa mansyon ng mga Magbanua. Habang si Mama at Sitan ay nagdiriwang sa sala, kasama ang ilang bote ng alak, pumasok ako sa aking opisina at nilak ang pinto. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ng sobre. Inaasahan kong makakita ng mga ilegal na kontrata o ebidensya ng kanyang pagnanakaw, pero hindi. Ang bumungad sa akin ay isang sulat na may petsang mahigit 30 taon na ang nakalilipas. Habang binabasa ko ang bawat salita, ang aking mundo ay tila muling gumuho. "Mahal kong Mateo, ang bata ay ligtas na sa pangangalaga ng aking tiya. Ang dugong na nananalaytay sa kanya ay mula sa ating dalawa sa Hacienda Malaya." Ang sulat kamay ni Mama. Ang pangalan ng aking yumaong ama ay hindi Mateo. Ang pangalan ng ama ni Luwalhati ay Gunita, pero ang pangalan ng kanyang lolo ay Mateo. Hindi maaari. Bulong ko sa sarili ko. Bigla kong naisip ang lahat ng panlalait ni Mama kay Luwalhati, ang kanyang matinding galit sa Hacienda Malaya, at ang kanyang pagsisikap na mapalayo kami sa pamilya Marinduque. Hindi ito dahil sa pera, hindi ito dahil sa antas ng buhay. Ito ay dahil sa isang lihim na pilit niyang ibinabaon sa loob ng 3 dekada. Isang lihim na nakatali sa aming dalawa ni Luwalhati. Lumabas ako ng opisina, dala ang sulat. Nakita ko si Mama na masayang nakikipag-usap sa telepono. Marahil ay ibinibida sa kanyang mga kaibigan ang pagkakabisto sa kanyang manugang. "Mama," tawag ko. Ang boses ko ay mababa, puno ng nagbabadyang unos. "Oh, Alon, bakit hindi ka pa natutulog? Dapat ay magpahinga ka na para bukas ay maasikaso natin ang pagsasampa ng formal na reklamo laban sa babaeng yon," sabi ni Mama nang hindi tumitingin sa akin. "Kilala mo ba si Mateo Marinduque?" tanong ko. Napatigil si Mama. Ang baso ng alak na hawak niya ay muntik nang mabitawan. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng multo. Sino ang sinasabi mo? Wala akong kilalang ganyang tao." Nauutal niyang sagot. "Huwag mo akong pagsinungalingan, Ma," sabi ko habang inilalapag ang sulat sa mesa sa harap niya. "Sino ang batang tinutukoy mo rito? Sino ang anak na iniwan mo sa Hacienda Malaya bago ka naging asawa ni Papa?" Sa sandaling iyon, ang maskara ng perpektong Doña Vina ay tuluyang nag-crack. Napakapit siya sa gilid ng sofa. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. "Saan? Saan mo nakuha yan?" "Nalaglag ito ni Luwalhati," sagot ko. "Ma, si Luwalhati ba? Siya ba ang batang yon? Magkapatid ba kami?"
Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ngunit bago pa makasagot si Mama, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Sitan, pawis na pawis at mukhang natataranta. "Tita Vina, may problema," sigaw ni Sitan. "Ang mga audit reports. May nakakuha ng orihinal na kopya bago ko pa napadelete. May nag-leak sa mga otoridad na ako ang nag-transfer ng pera sa account ni Luwalhati." Napatingin ako kay Sitan, pagkatapos ay kay Mama. Ang lahat ng kasinungalingan ay nagsisimula ng magkabuhol-buhol. Pero ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang pagnanakaw ni Sitan. "Ma, sagutin mo ako!" sigaw ko. "Anong relasyon mo sa mga Marinduque?" "Hindi kayo magkapatid," sigaw ni Mama. Ang kanyang boses ay puno ng histerya. "Pero ang lupang kinatatayuan ninyo, ang lupang ninakaw ko, iyon ang kabayaran para manahimik sila tungkol sa nakaraan ko." Sa gitna ng sigawan, narinig namin ang tunog ng sirena sa labas. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito para kay Luwalhati. Habang ang mga pulis ay pumasok sa mansyon para arestuhin si Sitan, naiwan kaming dalawa ni Mama sa gitna ng sala. At sa aking isipan, nakita ko ang mukha ni Luwalhati sa loob ng malamig na rehas. Ang babaeng binuwis ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya, habang ang pamilyang pinrotektahan ko ay binuo pala sa ibabaw ng mga pader ng panlilinlang. Ang ulan sa labas ay hindi tumitigil, parang isang hagupit ng kalikasan na gustong linisin ang lahat ng dumi sa Hacienda Malaya. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Magbanua, ang bawat patak ng ulan sa bubong ay parang tunog ng mga bumabagsak na pangarap. Nakatitig ako sa liham na iniwan ni Alon sa mesa. Ang papel na iyon, ang kulay kape at malutong na ebidensya ng aking nakaraan ay tila isang buhay na nilalang na humihinga at nanunumbat sa akin. 30 taon. 30 taon ko itong ibinaon sa pinakamadilim na sulok ng aking alaala. Mateo, ang pangalang iyon na dati ay nagbibigay ng init sa aking puso, ngayon ay nagdadala ng malamig na takot na tila yelo sa aking mga ugat. "Tita Vina, masyado kang tulala." Isang malamig na tinig ang bumasag sa aking pag-iisip. Nilingon ko si Sitan. Hindi na siya ang masunuring pamangkin na laging nakayuko sa akin. Nakaupo siya sa aking paboritong silya. Itinaas ang kanyang mga paa sa mesa at may hawak na baso ng mamahaling whiskey na pagmamay-ari ni Alon. "Sitan, umalis na ang mga pulis. Sabi mo ay malinis ang trabaho mo." Sabi ko, pilit na pinatatatag ang aking boses. "Bakit may nag-leak ng audit reports? Bakit nanganganib ang kumpanya?" Tumawa si Sitan, isang tawang puno ng pangungutya. Tita, sa tingin mo ba ay ginagawa ko ito para sa'yo? O para kay Elon?" Sa loob ng maraming taon, ako ang gumagawa ng maruming trabaho para sa pamilyang ito. Habang ang anak mo ay nagpapakasaya sa pagiging mabuting asawa at perpektong CEO, ako ang nag-aayos ng mga butas nyo. Ngayon, oras na para ako naman ang makinabang. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko, nagsisimulang makaramdam ng paninikip ng dibdib. "Ang kumpanya ay bankrupt na, tita. O sabihin nating magiging bankrupt na bukas kapag inilabas ko ang mga pirma ninyo sa mga ilegal na kontrata." Nakangising paliwanag ni Sitan. "Pero may paraan pa. Ibigay mo sa akin ang power of attorney para sa lahat ng natitirang assets ng mga Magbanua. Isalba natin ang pangalan nyo, pero sa ilalim ng pangalan ko. Si Alon, hayaan mo siyang mabulok sa kahihiyan kasama ang asawa niyang nasa rehas. Hayop ka, ang bulong ko, pinagkatiwalaan kita." Ang pagtitiwala ay para sa mga mahihina, gaya ni Luwalhati, sabi ni Sitan habang tumatayo at lumalapit sa akin. "Mag-isip ka, tita. Bukas, paggising mo, wala na ang mansyong ito. Wala na ang pangalang Magbanua. Magiging amoy lupa ka na rin, gaya ng mga Marinduque
na kinasusuklaman mo. Lumabas si Sitan, sa gitna ng unos, iniwan akong mag-isa sa malawak na sala. Ang bawat kidlat sa labas ay tila nagpapakita ng mga multo ng aking nakaraan. Nakita ko ang aking sarili noong dalaga pa ako sa Hacienda Malaya. Ang mga araw na wala akong pakialam sa ginto o titulo. Ang mga araw na ang tanging mahalaga ay ang hawak ni Mateo sa aking kamay. Bakit ko ba hinayaang lamunin ako ng ambisyon? Bakit ko itinakwil ang sarili kong dugo para lang sa isang pangalang magbanua na ngayon ay gumuhuna? Bigla akong nakaramdam ng isang matalas na sakit sa aking kaliwang braso, papunta sa aking dibdib. Parang may isang higanting kamay na pumipiga sa aking puso. Tawag ko. Pero naalala kong wala si Alon. Naroon siya sa presinto. Sinusubukang ayusin ang gulo na gawa rin ni Sitan. Ginhawa, ging. Pero ang mga katulong ay nagsialisan na rin dahil sa takot sa gulo sa kumpanya. Mag-isa ako. Sa gitna ng lahat ng gintong ito, mag-isa akong namamatay. Napaluhod ako sa marmol na sahig. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, parang isang malakas na iyak. Ang paningin ko ay nagsisimulang lumabo. Nakita ko ang pinto ng Villa 7 sa kabila ng bintana. Ang liwanag doon ay matatag, puno ng init. Doon nakatira ang mga taong tinawag kong basura. Doon nakatira ang pamilyang ninakawan ko ng karapatan. Patawad! Bulong ko. Bagamat alam kong walang makakarinig sa akin, ang sakit sa dibdib ko ay naging hindi na matagalan. Bumagsak ako ng tuluyan sa sahig. Ang huling nakita ko ay ang pagbukas ng malaking pinto ng mansyon. Isang anino ang pumasok, basang-basa sa ulan. May dalang payong at isang maliit na flashlight. Doña Vina? Doña Vina, naririnig niyo po ba ako? Ang tinig na yon. Hindi iyon si Alon. Hindi rin si Sitan. Iyon ang tinig ni Nanay Dalangin, ang babaeng ilang taon kong inapi. Di Dalangin! Halos walang tunog na sabi ko. Diyos ko! Gunita, halika rito. Ang senyora, inaatake sa puso. Sigaw ni Nanay Dalangin sa asawa niya na nasa labas. Naramdaman ko ang mga kamay ni Nanay Dalangin sa aking ulo. Ang kanyang mga palad ay magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Pero sa sandaling iyon ang pinakamalambot at pinakakomportableng hawak na naramdaman ko sa buong buhay ko. Huwag kayong matakot, senyora. Nandito kami. Hindi namin kayo pababayaan. Bulong ni Nanay Dalangin habang pilit akong ibinabangon. Habang unti-unting nawawala ang aking ulirat sa gitna ng malamig na gabi, isang luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Ang taong itinuring kong kaaway, ang taong hinamak ko ang pagkatao, ang siyang tanging narito para hawakan ang aking kamay sa pinto ng kamatayan. Ngunit bago ako tuluyang lamunin ng dilim, narinig ko ang boses ni Tatay Gunita na tila nagmumula sa malayo. Dalangin, tignan mo ang hawak niyang papel. Bakit? Bakit nasa kanya ang sulat ni Vina para sa kapatid ko? Sa loob ng malamig na rehas ng presinto, hindi ako umiyak. Hindi dahil wala akong nararamdamang sakit, kundi dahil alam kong ang bawat luha ay sayang kung ibubuhos ko lang sa isang sitwasyong alam kong may katapusan. Nakaupo ako sa matigas na semento, nakatingin sa maliit na bintanang may mga rehas habang hinihintay ang pagdating ni Atty. Rivera. Sa isip ko, paulit-ulit na naglalaro ang mukha ni Alon nung huli kaming magkita. Ang pagdududa, ang pait, at ang kawalan ng tiwala. Mas masakit pa yon kaysa sa lamig ng posas sa aking mga kamay. Ngunit sa likod ng sakit na yon, may isang apoy na patuloy na naglalayab sa aking dibdib, ang apoy ng katotohanan. Luwalhati, marinduke magbanua, maaari ka nang lumabas. Ang boses ng pulis ay parang musika sa aking pandinig. Paglabas ko ng selda, nandoon si Atty. Rivera, bitbit ang mga orihinal na kontrata at ang digital trail na nagpapatunay na ang bawat sentimo na ginamit ko sa pagbili ng Villa 7 ay galing sa aking pinaghirapang mga proyekto sa abroad.
Higit sa lahat, dala niya ang ebidensya ng pagmamanipula ni Sitan sa pondo ng kumpanya. Malinis na ang pangalan mo, luwalhati, sabi ni Atty. Maynir Rivera. At sa utos mo, naisumite na rin natin ang lahat ng ebidensya laban kay Sitan Ilustre. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng mainit na yakap ni Alon. Basang-basa siya, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Luwal, patawarin mo ako. Napakagago ko. Hindi ko dapat hinayaang lamunin ako ng mga kasinungalingan nila. Hagulgol niya sa aking balikat. Huminga ako ng malalim. Gusto ko siyang itulak. Gusto kong isigaw sa kanya ang lahat ng sama ng loob ko sa loob ng 10 taon. Pero nang makita ko ang kanyang pagkawasak, na naigang pag-ibig na matagal ko nang itinago sa ilalim ng aking hinanakit. Alon, hindi ito ang oras para sa pagsisisi. Mahinahon kong sabi habang kumakawala sa kanyang yakap. Nasaan ang mama mo? Nasaan ang aking mga magulang? Nasa ospital sila, Luwal. Si mama. Inatake siya sa puso kagabi. Sila Tatay Gunita at Nanay Dalangin ang nakakita sa kanya at nagdala sa ospital. Kung hindi dahil sa kanila, baka wala na si mama. Sagot ni Alon na may halong hiya. Mabilis kaming nagtungo sa St. Jude Medical Center. Sa labas ng intensive care unit, nakita ko ang aking mga magulang. Pagod na pagod sila, ngunit nang makita nila ako, tila nabunutan sila ng tinik sa dibdib. Anak, salamat sa Diyos at nakalaya ka na. Yakap ni Nanay Dalangin sa akin. Nay, Tay, salamat po sa pagliligtas kay Doña Vina. Bulong ko. Anak, kahit ano pa ang nagawa niya, buhay pa rin yan. Sagot ni Tatay Gunita habang may hawak na isang piraso ng papel. At Luwal, may kailangan kaming malaman. Ang sulat na ito, ang liham na galing sa iyong lolo. Nahanap namin ito sa mansyon ng mga Magbanwa. Tumingin ako sa pinto ng ICU. Alam ko na ang katotohanang nakatago sa liham na yon. At alam kong ito na ang oras para harapin ang lahat. Pumasok ako sa loob ng kwarto ni Doña Vina. Ang dating makapangyarihan at mapagmataas na babae ay nakahiga ngayon sa kama. Puno ng mga tubo at wire. Ang kanyang mukha ay maputla, malayo sa imahe ng reyna na lagi niyang ipinapakita. Sa labas ng pinto, naririnig ko ang boses ni Satan na nakikipagtalo sa mga pulis. Nahuli na siya. Sinubukan niyang tumakas dala ang huling pondo ng kumpanya, pero dahil sa mga traps na itinanim ko sa system bago ako umalis, mabilis siyang natunton ng mga otoridad. Alon, tawag ko sa aking asawa na nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ang kumpanya niyo, bankrupt na ito, hindi ba? Napayo ko si Alon. Oo, Luwal. Kinuha ni Sitan ang lahat. Bukas, mawawala na sa amin ang mansyon, ang pangalan, ang lahat. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mangyayari iyon. Noong binili ko ang Villa 7, hindi lang iyon ang ginawa ko. Ginamit ko ang natitirang ipon ko para bilhin ang mga shares ng kumpanya nyo na palihim na ibinebenta ni Sitan sa market. Ako na ang majority shareholder ng Magbanua Construction ngayon, Alon. Nanlaki ang mga mata ni Alon. Ano? Iniligtas ko ang kumpanya nyo, hindi para sa ginto, kundi para sa dangal mo at ng pamilya mo, sabi ko. At ang perang nawala, nakuha na ng aking legal team ang freeze order sa mga accounts ni Sitan. Maibabalik ang lahat. Sa sandaling iyon, dahan-dahang imulat ni Doña Vina ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Alon, at sa huli ay kina Nanay Dalangin at Tatay Gunita na nakatayo sa may pintuan. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Wala na ang talas, wala na ang puot. Ang tanging natira ay ang matinding takot at hiya. Sinubukan niyang magsalita, pero ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang hikbi. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi ko ito ginawa dahil kailangan ko.
kundi dahil ito ang tamang gawin. Ang kamay na dati niyang itinaboy ay ang kamay na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Doña Vina, o Mama, tawag ko sa kanya. Ligtas na po ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay niyo, at ang buhay niyo. Wala na sisitan. Hindi niyo na kailangang matakot. Bumuhos ang mga luha ni Doña Vina. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Tila ba natatakot na kapag binitawan niya ako, ay lalamunin siyang muli ng dilim. Lumingon siya kina Tatay Gunita. Pipatawad! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salita na tila bumasag sa 10 taon ng pader na nakatayo sa pagitan namin. Ngunit sa gitna ng emosyonal na tagpong ito, lumingon si Tatay Gunita sa akin at kay Doña Vina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak pa rin ang liham na nahanap niya sa mansyon. Vina, tawag ni Tatay Gunita sa biyenan ko. Nagpatawad na kami. Pero may isang bagay na hindi ko kayang palampasin. Ang sulat na ito, ang liham para sa kapatid ko na si Mateo. Vina, sabihin mo ang totoo. Nasaan ang anak niyo ni Mateo? Nasaan ang pamangkin ko? Tumigil ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging mabigat. Tumingin si Doña Vina kay Tatay Gunita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang lihim, ang pinakamalaking sikretong pilit niyang itinago sa loob ng 3 dekada, ay tuluyan ng nabuksan. Ang tunog ng heart monitor sa loob ng silid ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga natitirang sandali ng katahimikan. Sa labas, ang kadiliman ng gabi ay nababakuran ng mga anino, ngunit sa loob ng ICU, ang liwanag ay masakit sa mata. Maliwanag, ngunit walang buhay. Nakatitig ako kay Doña Vina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanirang kislap, ay basa na ngayon ng mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Sa tabi ko, si Tatay Gunita ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa lumang liham. Tila ba ito ang tanging angkla niya sa katotohanan. Vina, magsalita ka. Basag ni Tatay Gunita sa katahimikan. Ang liham na ito, para ito sa kapatid ko na si Mateo. Paano ito napunta sa'yo? At anong kinalaman mo sa batang binabanggit dito? Huminga ng malalim si Doña Vina. Isang tunog na parang galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang puot, kundi ang panginginig ng isang taong sawi. Patawad, Gunita. Patawad, luwalhati. Simula niya, ang boses ay halos isang bulong. Ang akala ninyo, ang puot ko ay dahil sa kayamanan. Ang akala ninyo, ang galit ko ay dahil sa antas ng buhay. Pero ang totoo, ang puot ko ay bunga ng isang malalim na inggit at maling akala na itinanim ko sa aking puso sa loob ng 30 taon. Tumingin siya sa akin, diretso sa aking mga mata. Luwalhati, bawat tingin ko sa'yo, nakikita ko ang nanay dalangin mo. At bawat tingin ko sa kanya, naaalala ko ang babaeng umagaw sa buhay na dapat ay sa akin. Noong kabataan ko sa Hacienda Malaya, mahal na mahal ko si Mateo. Akala ko, siya na ang lahat para sa akin. Pero nang dumating ang mga magbanua at kinuha ako bilang anak-anakan para maging tagapagmana nila, pinili kong talikuran ng lahat. Pinili ko ang ginto kaysa sa pag-ibig. Huminto siya para lumunok. Tila bawat salita ay isang tinik na lumalabas sa kanyang lalamunan. Pero bago ako umalis, nalaman kong buntis ako. Ang batang yon, ang batang binabanggit sa sulat, siya ang bunga ng pagmamahalan namin ni Mateo. Pero dahil sa takot ko na mawala ang marangyang buhay na inaalok ng mga magbanua, iniwan ko ang bata sa pangangalaga ng aking tiya sa probinsya. Sinabi ko sa sarili ko na kakalimutan ko na ang lahat. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Lumingon ako kay Alon na nakatayo sa dulo ng kama.
Ang kanyang muka ay kasing putla ng pader. Ma, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alon. Ang boses ay nanginginig. Sino ang batang yon? At ano ang relasyon ko sa pamilyang ito? Umiling si Doña Vina. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Alon anak, hindi ako isang tunay na magbanwa. Ako ay ampon lang na kinuha para mapanatili ang pangalan ng pamilya. At ikaw ang anak ko kay Mateo Marinduque. Ikaw ang batang iniwan ko noon. Pero dahil sa huli, ay hindi rin nagkaanak ang asawa kong si Don Ricardo. Kinuha kitang muli at pinalabas na anak namin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang katotohanan ay tila isang malakas na pagsabog na nagpaguhos sa lahat ng aming pinaniniwalaan. Si Alon, ang asawa ko, ay isang Marinduque. Siya ay nagmula rin sa Hacienda Malaya. Ibig mong sabihin, ang boses ni Tatay Gunita ay puno ng panginginig habang lumalapit sa kama ni Doña Vina. Ibig mong sabihin si Alon ay anak ng kapatid ko? At ikaw si Vinya, ang nawawalang kapatid namin na kinuha ng mga taga-Maynila noong bata pa tayo. Nanlaki ang aking mga mata. Tumingin ako kay Tatay Gunita, pagkatapos ay kay Doña Vina. Doña Vina? Vinya, ang mga pangalan ay magkahawig. Oo, Gunita, hikbi ni Doña Vina. Ako ang nawawala ninyong kapatid. Kinuha ako ng mga magbanua dahil wala silang anak at pinalitan nila ang pangalan ko para tuluyan ng maputol ang ugnayan ko sa inyo. Kaya ganoon na lang ang galit ko kay Luwalhati noong pinakasalan niya si Alon dahil natatakot ako. Natatakot ako na kapag naging malapit ang dalawang pamilya, lalabas at lalabas ang katotohanan. Natatakot ako na malaman ni Alon na ang kanyang ina ay isang sinungaling at ang kanyang tunay na pamilya ay ang mga taong itinuturing kong amoy lupa. Napaupo si Alon sa isang silya. Sapo ang kanyang ulo. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-iinsulto na naranasan ko sa kamay ni Doña Vina ay dahil lamang sa isang maling akala at takot. Akala niya ay inagaw ni Nanay Dalangin ang atensyon ng pamilya Marinduque na dapat ay sa kanya, habang ang totoo ay siya ang kusang tumalikod sa amin. Lumapit ako kay Doña Vina at hinawakan ang kanyang kamay. Ang galit na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang matinding habag. Ang babaeng ito ay nabuhay sa loob ng 3 dekada sa isang kulungang gawa sa ginto at kasinungalingan. Mama, tawag ko sa kanya, at sa pagkakataong ito, totoo na ang aking tinig. Hindi niyo na kailangang magtago. Hindi niyo na kailangang matakot. Ang pamilyang itinuring niyo na basura ay ang pamilyang handang tumanggap sa inyo ngayon. Tumingin si Doña Vina kay Tatay Gunita. Ang matanda, na dati ay puno ng hinanakit, ay dahan-dahang lumapit at hinawakan ang kabilang kamay ng kanyang kapatid. Vinya, bakit hindi ka nagsabi? Tanong ni Tatay Gunita. Ang mga luha ay bumabagtas sa kanyang mga kulubot na pisngi. Sana ay hindi na tayo umabot sa ganito. Sana ay hindi na nahirapan ang mga bata. Patawad. Patawad sa lahat. Ang tanging nasabi ni Doña Vina bago siya muling mapikit sa matinding pagod ng damdamin. Sa gitna ng tagpong ito, lumapit sa akin si Alon. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, tila naghahanap ng kasiguruhan sa gitna ng nagulong mundo. Lualpom, anong mangyayari sa atin? Tanong niya. Ngumiti ako sa kanya, isang nangiting puno ng pag-asa. Magmula ngayon, Alon, wala nang pader sa pagitan ng ating mga bahay. Wala nang na ito at na yan. Dahil sa wakas, nahanap na natin ang daan pauwi sa ating tunay na pamilya. Ngunit habang kami ay nagkakayakap, isang nurse ang mabilis na pumasok sa silid. Sir, ma'am, kailangan niyo pong lumabas sandali, sabi ng nurse. May kailangan po kaming i-check sa pasyente.
At may isang lalaki po sa labas na naghahanap sa inyo. Ang sabi niya, siya raw ang tunay na abogado ni Citan Ilustre at may dala siyang huling dokumento na hindi niyo pa nakikita. Nagkatinginan kami ni Alon. Akala namin ay tapos na ang lahat, pero tila may isa pang huling pasabog na naghihintay sa labas ng pintong yon. Ang sikat ng araw sa Hacienda Malaya ay tila may dalang bagong pag-asa ngayong umaga. Sa loob ng Villa Sede, hindi na ang malamig na katahimikan ng karangyaan ang naghahari, kundi ang amoy ng bawang na isinasangag at ang halimuyak ng sariwang kape. Isang buwan na ang lumipas mula nang ma-discharge si Doña Vina o Vinia, gaya ng tawag sa kanya ngayon ni Tatay Gunita, mula sa ospital. Nakatayo ako sa balkonahe, pinapanood ang mga manggagawa na tinatanggal ang matayog na bakal, na bakod, na naghihiwalay sa Villa 6 at Villa 7. Ang bawat paghampas ng martilyo sa semento ay tila musika sa aking pandinig. Hindi na ito dalawang magkahiwalay na lupain. Ito na ang simbolo ng isang pamilyang muling nabuo mula sa mga piraso ng pagkakamali. Luwal, anak, sigurado ka ba rito? Tanong ni Nanay Dalangin habang lumalapit sa akin, may dalang tsaa. Baka mabigla ang Mama Vinya mo. Alam mo namang mahalaga sa kanya ang privacy niya noon. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay ni Nanay. Nay, siya mismo ang humiling nito. Sabi niya, ayaw na niya ng mga pader. Masyado raw siyang matagal na nakulong sa loob ng sarili niyang mga pader na gawa sa ginto. Sa gitna ng hardin, nakita namin sina Tatay Gunita at Alon. Nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Si Alon, na dati ay laging naka-Amerikana at abala sa mga tawag sa negosyo, ay nakasuot lang ngayon ng simpleng t-shirt at shorts, tinutulungan si Tatay Gunita na mag-ayos ng mga paso ng halaman. Sino ang mag-aakala? Nay? Bulong ko. Ang CEO ng Magbanwa Construction, ngayon ay marunong na ring magbungkal ng lupa. Dahil nahanap na niya ang kanyang ugat, luwalhati. Sagot ni Nanay Dalangin. Maya-maya pa, dahan-dahang lumabas si Doña Vina mula sa pintuan ng Villa Sed. Nakasuot siya ng isang simpleng duster na bulaklakin, isang bagay na hinding-hindi ko inakalang isusuot ng isang babaeng dati ay perlas at seda lang ang kinikilala. Bagamat medyo mabagal pa ang kanyang lakad, ang kanyang mukha ay may bakas na ng kulay at kapayapaan. Handa na ba ang tanghalian? Tanong ni Vina. Ang kanyang boses ay wala na ang talas ng pag-uutos. Ito ay malambot na ngayon. Halos tila nahihiya pa rin sa bawat salitang binibitawan niya. Opo, Ma. Maghahanda na po kami sa silid kainan. Sagot ko, wag sa loob, luwalhati. Mabilis na sabi ni Vina. Tumingin siya sa hardin, sa malawak na espasyong wala na ang bakod. Gusto ko sana, doon tayo sa labas, sa ilalim ng puno. Gaya ng ginagawa natin noon sa probinsya bago ako naging bulag sa yaman. Nagkatinginan kami ni Nanay Dalangin at ngumiti. Ito ang unang pagkakataon na hihiling si Vina ng isang bagay na napakasimple. Inilatag namin ang mahabang mesa sa gitna ng damuhan. Walang mamahaling tablecloth, walang kristal na baso. Ang pagkain ay inihain sa ibabaw ng dahon ng saging, isang tunay na boodle fight. May inihaw na tilapia, sariwang pako salad, adobong manok, at mainit na kanin. Nang maupo ang lahat, nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Tumingin si Vina, kina Tatay Gunita, at Nanay Dalangin. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso ng tubig, hindi para uminom, kundi para patatagin ang kanyang sarili. Gunita, Dalangin, panimula ni Vina. Sa harap ng hapag na ito, gusto kong humingi ng formal na paumanhin. Sa loob ng 10 taon, naging malupit ako sa inyo. Hinamak ko ang inyong pagkatao dahil sa sarili kong takot at inggit. Ninakawan ko si luwalhati ng kapayapaan at ninakawan ko si Alon ng pagkakataong makilala ang kanyang tunay na pamilya. Yumuko si Vina, ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa dahon ng saging. Salamat.
Salamat dahil sa kabila ng lahat ng dumi ng puso ko, kayo pa ang nagligtas sa akin. Kayo pa ang tumanggap sa akin. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Hinawakan ni Tatay Gunita ang kamay ng kanyang kapatid. Vinya, ang pamilya ay hindi parang utang na kailangang bayaran. Ang pamilya ay parang lupa. Kahit gaano mo man ito iwan o pabayaan, kapag bumalik ka at inalagaan mong muli, magbibigay pa rin ito ng bunga. Tapos na ang gulo. Magkakapatid tayo. Napaiyak na rin si Alon. Ma, salamat dahil bumalik ka sa amin. At Luwal, salamat dahil hindi ka sumuko sa pamilyang ito. Kahit halos itaboy ka na namin. Hinawakan ko ang kamay ni Alon sa ilalim ng mesa. Ang pag-ibig ay marunong maghintay, Alon, at ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan. Naging masaya ang tanghalian. Punong-puno ng tawanan at mga kwento tungkol sa Hacienda Malaya noong sila ay bata pa. Si Vina ay tila bumalik sa pagkabata. Naaalala ang bawat kanto ng kanilang bukid, ang bawat laro nila ni Mateo sa ilalim ng buwan. Ang ranhis ng nakaraan ay tila dahan-dahang natutunaw sa init ng kanilang pagsasama. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, napansin ko ang paghinto ni Tatay Gunita sa pagkain. Tumingin siya sa malayo, sa may gate ng Villa Sebe. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Sino ang taong yan? Tanong ni Tatay Gunita. Lumingon kaming lahat. Sa may gate, nakatayo ang isang batang lalaki. Marahil ay nasa 18 taong gulang. Nakasuot siya ng isang lumang jacket at may bitbit na backpack. Mukha siyang pagod, gusot ang buhok, at tila kanina pa naglalakad. Baka nawawala lang tay, sabi ni Alon. Akma siyang tatayo para lapitan ng bata, pero napatigil siya nang makita ang reaksyon ni Doña Bina. Si Vina ay napatayo. Ang kanyang mukha ay naging maputla na parang papel. Ang kutsarang hawak niya ay nahulog sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ng bata. Isang mukhang may pamilyar na kislap sa mga mata. Isang mukhang tila nanggaling sa nakaraan. Mateo. Bulong ni Vina. Ang bata ay dahan-dahang lumapit sa gate. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel. Isang lumang litrato na halos kupas na. Excuse me po, sabi ng bata sa isang mahinang boses. Naghahanap po ako ng isang babaeng nagngangalang Vinya Marinduque. Sabi po ng lola ko bago siya mamatay, dito ko raw siya matatagpuan. Ako po si Mateo Jr. Anak po ako ni Mateo Marinduque. Nanigas ang lahat. Ang katahimikan ay naging masakit sa pandinig. Tumingin ako kay Vina. Pagkatapos ay sa bata. Kung si Alon ang anak ni Vina kay Mateo, sino ang batang ito? At bakit niya taglay ang pangalan ng yumaong Mateo? Anong ibig mong sabihin, iho? Tanong ni Tatay Gunita. Ang boses ay nanginginig. Ang kapatid kong si Mateo ay matagal nang wala. Paano mo siya naging ama? Ang sabi po ng lola ko, sagot ng bata, habang iniaabot ang litrato. May isa pa raw pong anak si Mateo bago siya pumanaw. Isang anak na itinago sa lahat dahil sa takot sa pamilya magbanua. At ang batang iyon ang naghahanap sa kanyang tunay na ina. Tumingin ang bata, diretso sa mga mata ni Vina. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang misteryosong piraso ng nakaraan na akala namin ay tapos na, ay tila muling bumubukas para sa isang huling katotohanang yayanig sa aming lahat. Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Narito na tayo sa huling yugto ng ating paglalakbay. Handa na ba kayong saksihan ang pagtatapos ng isang kwentong nagmula sa pait ng pang-aapi at nagbunga sa tamis ng pagpapatawad? Ngayong araw, sabay-sabay nating bubuksan ang huling pahina ng buhay ni Luwalhati. Isang pahinang puno ng liwanag at pag-asa. Sabi nila, ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming dusa ang kaya niyang tiisin ng tahimik. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan niyang
manatiling buo ang puso sa gitna ng pagkawasak at ang kakayahang magpatawad sa mga taong hindi humingi ng paumanhin. Paano nga ba magtatapos ang kwento ng dalawang mansyong pinagwalay ng pader pero pinag-isa ng tadhana? Nakatitig ako sa batang lalaking nasa harap ng aming gate. Ang kanyang mga matang kasing itim ng gabi at puno ng pangungulila, ay tila isang salamin ng nakaraan. Si Mateo Jr., ang pangalang binitawan niya, ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng aming masayang tanghalian. Lumingon ako kay Mama Vinia. Nakikita ko ang panginginig ng kanyang buong katawan habang nakatitig sa bata. Mateo Jr.? Nauutal na ulit ni Mama Vinia. Dahan-dahang lumapit ang bata, bit-bit ang isang lumang sobre. Opo, ang sabi po ng namayapa kong ina, bago siya pumanaw sa probinsya, hanapin ko raw po kayo. Binilin daw po ni Tatay Mateo na kapag wala na siya, kailangang malaman ninyo na may naiwan siyang alaala. Humakbang ako pasulong at dahan-dahang binuksan ang gate. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pagkatapos ng lahat ng gulo ni Nasitan at ng kumpanya, heto na naman ang isang bagong sikretong tila sasabog sa aming harapan. Pero nang hawakan ko ang kamay ng bata, naramdaman ko ang lamig nito. Natatakot din siya. Tuloy ka, iho. Paanyaya ko sa isang mahinahong boses. Pumasok ang bata sa malawak na hardin kung saan ang pader sa pagitan ng Villa 6 at Villa 7 ay wala na. Naglakad siya patungo kay Mama Vinia na ngayon ay inaalalayan ni Alon. Ano itong sinasabi mo? Tanong ni Tatay Gunita. Ang boses ay puno ng pagkalito. Ang kapatid ko, may iba pa siyang pamilya? Inabot ng bata ang sobre kay Mama Vinia. Sa loob nito ay may isang huling sulat mula kay Mateo Marinduque. Binasa ito ni Mama Vinia ng malakas. Ang kanyang boses ay basag sa yak. Vinia, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Alam kong pinili mo ang ibang buhay at hindi kita sinisisi. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako nagtanim ng galit. Ang batang ito, si Mateo Jr. Siya ang anak ko sa babaeng nag-alaga sa akin nung ako ay may sakit na. Pero bago ako mamatay, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa'yo. Hindi bilang isang kaaway, kundi bilang ang babaeng unang nagturo sa akin kung paano magmahal. Gusto kong makilala niya ang kanyang pamilya sa Maynila. Ang pamilyang bahagi rin siya. Napahagulgol si Mama Vinia. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Patawad. Patawad, Mateo. Patawad sa lahat. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pader sa puso ni Mama Vinia ay tuluyan ng gumuho. Ang bata ay hindi isang banta. Siya ay isang huling regalo mula sa lalaking minahal niya noon. Isang pagkakataon para itama ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Lumapit si Alon at tinapik ang balikat ng bata. Welcome home, brother. Mukhang marami tayong dapat pag-usapan. Lumipas ang mga oras at ang hapon ay naging ginto sa ilalim ng papalubog na araw. Nakatayo ako sa gitna ng dalawang mansyon. Ang mga manggagawa ay tapos na sa kanilang gawain. Wala na ang mga bakal na rehas. Wala na ang matatayog na pader na naghihiwalay sa mayaman at mahirap. Ang Villa 6 at Villa 7 ay naging isang malawak na lupain na puno ng mga puno ng mangga, bulaklak at mga upuang kahoy. Napansin ko si Doña Vina o Vinia na ngayon na nakaupo sa tabi ni Nanay Dalangin. Nagtutulungan silang maghimay ng mga gulay para sa hapunan. Nagtatawanan sila. Nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa mga anak nila. Si Tatay Gunita naman ay abala sa pagtuturo kay Mateo Jr. kung paano mag-alaga ng mga orchids. Lul, tawag ni Alon mula sa likuran ko. Naramdaman ko ang kanyang mga bisig na yumakap sa aking baywang. Ipinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat. Salamat, luwalhati. Salamat dahil ikaw ang naging arkitekto, hindi lang ng bahay na ito, kundi ng pamilyang ito.
Humarap ako sa kanya at ngumiti. Hindi lang ako ang gumawa nito, Alon. Ginawa nating lahat ito nang piliin nating magpatawad. Alam mo, bulong ni Alon habang nakatingin sa aming pamilya. Ang halaga mo, Lual, ay hindi dahil sa mansyong binili mo o sa kumpanyang isinalba mo. Ang halaga mo ay dahil sa pusong meron ka. Noong panahong itinaboy ka namin, nanatili kang matatag. Noong panahong pwede mo kaming pabagsakin, pinili mo kaming itayo. Hinalikan ko siya sa pisngi. Iyon naman ang tunay na tagumpay, hindi ba? Ang manalo ng hindi kailangang may natatalong iba. Habang papalubog ang araw, nagtipon kaming lahat sa gitna ng hardin. Naglagay kami ng isang malaking mesa sa ilalim ng mga bituin. Wala ng donya, wala ng manugang na taga-bukid, wala ng boss at katulong. Kami ay iisang pamilya na lang. Mga Marinduque at Magbanua na nagkakaisa sa ilalim ng iisang pangalan. Pag-ibig. Tumingala ako sa langit. Naramdaman ko ang malamig na hangin ng Hacienda Malaya na tila humahalik sa aking mga pisngi. Sa wakas, ang aking mga magulang ay hindi na kailangang magtago. Sa wakas, ang aking asawa ay malaya na sa mga aninuno ng kasinungalingan. At sa wakas, ako, si Luwalhati, ay nahanap na ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang tunay na mansyon ay hindi ang gawa sa semento at bakal. Ang tunay na mansyon ay ang tahanang binuo sa pundasyon ng katapatan, bintanang puno ng pag-unawa at pintuang laging bukas para sa mga taong handang magbago. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng lakas. Ang buhay ni Luwalhati ay isang paalala na ang ating pinagmulan ay hindi hadlang sa ating mararating at ang ating kabutihan ang siyang magtatakda ng ating tunay na halaga. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong puno ng aral at damdamin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kapamilya at kaibigan. At syempre, mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming mga upload. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming kwento. Ano pong bahagi ng kwento ang pinaka-nagustuhan ninyo? I-comment nyo lang po sa ibaba. Binabasa po namin ang lahat ng inyong mga reaksyon. Muli, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya, hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng puso. Maraming salamat at paalam.